Sa lugar ng YK Bang sa Hyundai Busan ay may isang lalaki ang pumasok sa loob nito, at habang abala ang lahat sa pakikipagtransaksyon, ay biglaan naman na napahinto ang lahat, matapos na makita nila ang isang lalaki na nais na kuhanin ang pera sa loob ng bangko, at biglaan na lamang na nagpaputok. Agad naman na naibalita ang patungkol dito at sinasabi na sa head office ng YK Bank na nasa lugar ng Hyundai Busan, ay bigla na lamang na inatake ng isang armadong magnanakaw. Sabi pa dito na ang magnanakaw ay nagawang paslangin ang 7 sibilyan kasama na ang ilan sa mga security sa lugar, at nagawang maaresto ng mga pulis sa mismong pinangyarihan ng krimen. Makalipas naman ay agad siyang nilitis at sinabi ng hurado na siya na si Ho Yung Chian, ay nagawang pumaslang ng mga inosenteng sibilyan, at nahuling nagdala ng illegal na mga baril upang gamitin sa pagnanakaw ng bangko, at ang mga kaso na kinakaharap nito ay hindi nagbibigay at nagpapahintulot sa kanya ng kalayaan, kaya naman sabi nito na wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang hatulan ng akusado na si Ho Yung Chian ng kamatayan. Habang ibinabiyahe naman ang ating bida, ay napapasabi naman ito na ang hatol sa kanya na death penalty ay hindi ginagamit sa kasong iyon ng ilang dekada na, kahit pa sa mga kaso na ang mga kriminal ay nararapat lamang na hatulan ng kamatayan. Ang mga mapanganib na mga normal na kriminal at maging ang mga makapangyarihang mga kriminal, ay matapos na litisin ay idinadala kaagad sa kulungan sa North Gyeongsang Province, ngunit sa kaso ng ating bida, ay mukhang hindi na siya makakaabot sa lugar na iyon dahil sa biglaan na lamang na may mga armadong nakamaskara ang nagawang pahintuan ang kanyang sinasakyan na bus na maghahatid sana sa lugar ng piitan, at mabilisan siyang dinukot. Makalipas naman ng ilang sandali matapos ng matagumpay na pagkuha sa kanya, ay napapatanong naman si Ho Yung na kung sino naman kaya ang mga taong ito, at kung ano ang gagawin nila sa kanya. Nang bigla naman siyang natigilan ng may kung sino ang nagsalita at sinasabi na ang isang pagnanakaw sa bangko ay hindi normal sa panahon ngayon, lalo na sa bansang Korea kung saan ay ang lahat ng mga tao ay sumusunod sa batas. Sinabihan pa nito ang ating bida na huwag itong matakot dahil sa nagkataon lamang na naghahanap sila ng malalakas na tao na kagaya niya. Dagdag nito na ngayon ay hinatulan na siya ng kamatayan, ay kung gusto nito ay bibigyan niya si Ho Yung ng isang oportunidad, dahil magagawa niyang mapalaya ito at maibalik sa lipunan ng walang kahit na anong criminal record. Sa isip nito na hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari, ngunit ang mga taong ito ay nagawang mapahinto ang bus na kanyang sinasakyan, at ito ay isang pagpapakita kung gaano sila makapangyarihan na kahit na ang mga polis ay hindi sila kaya. Matapos ay napasabi naman ang ating bida na kahit sabihin pa nilang posible ang sinasabi nito sa kanya, ay bakit naman siya nito binibigyan ng ganong klase ng alok? At mayroon siyang pagtataka sa nangyayari at napapaisip na isa lamang itong illegal na programa para sa kanilang mga kriminal. Sinang-ayunan naman ito ng lalaki at sinabi na ang bagay na iyon ay hindi libre, dahil sa mayroong kondisyon para doon. Sabi pa nito na ngayon ay si Ho Yung Chian ay magiging isa sa mga kasali sa kanyang programa, at kailangan nitong paslangin ang ibang mga kalahok at matirang nag-iisang buhay. Sa nangyari ay nagtataka naman dito ang ating bida, kaya naman ay sinabi ng lalaki na magsasagawa sila ng isang palaro. Ito ay isang laro kung saan ay tanging ang pinakamalakas lamang sa 100 kasali ang magagawang magwagi, at ang mananalo ay makakatanggap ng kahit na anong naisin nito, at tama siya sa kanyang narinig, kahit na ano. Dagdag nito na dahil sa desperado siya para sa pera upang magawang pagnakawan ng isang bangko, ay ano sa tingin nito ang 10 bilyong won, at kung manalo siya ay ibibigay nila dito ang perang ito bilang premyo. Kaya naman ay tinanong nito ang ating bida na kung ano ang masasabi niya para sa bagay na iyon, at kung handa ba itong itaya ang kanyang buhay upang magawa ang lahat, dahil sa mas malaki pa ang perang ito kumpara sa perang mananakaw niya sa loob ng bangko. Sa nangyari ay napayuko naman dito si Ho Yung habang nag-iisip, nang bigla naman na sinabi ng lalaki na ngayon ay nakumpirma na nito ang kagustuhan sa pagsali ng ating bida, kaya naman ay agad na pinatulog ito ng kanyang mga tauhan na nasa tabi ni Ho Yung, at binati dahil sa matagumpay na pagsali nito. Makalipas naman ng ilang oras, ay biglaan naman na nagkamalay ito upang mapatanong kung nasaan na siya ngayon, at kung anong mga tunog ang kanyang mga naririnig sa buong paligid.
Nang bigla naman na may kung sino ang nag-alis ng takip nito sa muka, at tinatanong kung ayos lamang ba siya, dahil dito ay agad naman na tinanong siya ng ating bida na kung nasaan siya, ngunit sinagot naman siya ng babae at sinabi na huwag siyang tanungin nito dahil gaya niya ay dinala lamang din siya sa lugar na ito at hindi lamang silang dalawa. Matapos ay agad naman na napalingon sa paligid si Hoyong, at nakita ang maraming bilang ng mga tao na naghihintay. Sabi ng babae na ang taong nagdala sa kanila sa lugar na ito ay magpapaliwanag maya-maya lamang. Nang bigla naman na may lumabas na kung sino sa TV screen at tinatawag ang atensyon ng lahat, sabi nito na alam niya na nagtataka ang lahat dahil sa biglaang pagkuha sa kanila ngunit wala silang dapat na ikabahala, dahil sa ngayon ay lahat sila ay nakasakay sa C-130 military transport plane, at lumilipad ng halos 5,000 feet mula sa lupa. Nang bigla naman na inasar ang ating bida ng ilan sa mga nandito na kung ano ang ikinatatakot nito, at tinanong kung ito ba ang unang beses niyang makasakay ng eroplano, dahil mas ligtas ang bagay na ito kumpara sa bus kung saan ay ihahatid siya sa kanyang kamatayan. Sa nangyari ay napasabi naman sa kanyang sarili si Hoyong na base sa mga sinabi nito na kung ganun ay ang lahat ng ito ay mga kriminal maging ang babaeng tumulong sa kanya kanina lamang. Nang bigla naman na may kung sino ang nagtanong sa nagsasalita sa monitor na kung totoo ba ang sinabi nito na magagawa niyang mapalaya ang pinakamalakas na tao sa kanila at ibibigay ang kahit na anong naisin nito. Kaya naman ay napatanong siya na kung ano ang dapat niyang gawin, at kung ito ba ay ang pagpaslang sa mga taong nasa loob ng eroplanong kanilang sinasakyan. Agad naman siyang pinakalma ng nagsasalita at sinabihan na ipapaliwanag pa muna niya ang mga patakaran. Kaya naman ay sinabi nito na minsan lamang niyang sasabihin ang mga patakaran kaya naman ay makinig ng mabuti ang lahat. Sa oras na ang lahat ng 100 kalahok ay magawang maibaba sa abandonadong isla, ay kapag nagawa na nilang makalapag ay kailangan nilang paslangin ang bawat isa. Sabi pa nito na ang tangi lamang nilang gagawin sa lugar na iyon ay ang pumaslang at ang mamatay, hanggang sa may nag-iisa na lamang na natitirang buhay. Dagdag nito na ang isla ay mayroong lahat ng uri ng mga supply, mga sasakyan, at maging mga armas, na maaari nilang magamit ng libre upang magawang mapaslang ang ibang mga manlalaro, at ang kung sino ang matitirang buhay ay siyang idedeklarang panalo. Nang matapos ay napasabi naman si Danny Jack Daniel, isang mamamatay tao na Briton, na kung ganun ay ang tangi lamang na gusto nito ay ang paslangin niya ang lahat ng mga kasali, at nais niya ang bagay na iyon, dahil sa ito lamang ang kanyang ginawa sa buong buhay nito. Napasabi din si Ling, isang miyembro ng drug cartel, na mukhang madaming mga malalaking pangalan sa mundo ng mga kriminal ang nandito ngayon, at labis siyang naaawa para sa mga ito dahil sa mapapaslang lamang niya ang lahat, at ganun din ang sinabi ni Goda, na isang miyembro ng Yakuza. Habang pinagmamasdan naman ni Hoyong ang lahat ay napasabi ito na gumana ang kanyang plano, naghanda siya ng mabuti para sa bagay na ito, kasama na ang pagrenta sa buong bangko upang magsagawa ng peking pagnanakaw at mailagay ang kanyang sarili sa pagkakabilanggo at mahatulan ng kamatayan. Ngayon ay nandito na siya sa isang nakamamatay na palaro, sa isang isla kasama ang 79 na mga kriminal. At sa ngayon ay ang halos sa mga nalaman niya sa kanyang pagsasaliksik ay nakumpirma na niyang totoo. Ngayon ay ang tangi lamang niyang gawin ay ang makilahok sa malawakang pagpaslang sa larong ito, ngunit hindi siya interesado sa malaking halaga o kahit na ano paman, dahil may tangi lamang siyang layunin sa pagsali niya dito. Nang bigla naman na binuksan ang pintuan ng eroplanong kanilang sinasakyan, at sinabihan na ang lahat ay magsuot na ng kani-kanilang mga parachute na nakalagay sa mga haligi, at ang paraan ng paggamit nito ay nakalagay na din doon. Makalipas ng ilang sandali ay sinabihan naman ng piloto ang lahat na ngayon ay malapit na silang makapasok sa lugar ng battlegrounds. Kaya naman habang pinagmamasdan naman ito ng ating bida, ay napasabi naman siya sa kanyang sarili na mukhang ito na ang tinatawag nilang top secret na illegal killing game. Nang bigla naman itong naalala ang sinabi sa kanya ng isa sa opisyal nito, ang direktor ng National Intelligence Service, na kung pamilyar ba siya sa assemblyman na si Nakso Kim, siya ay ang assemblyman na nagawang ilantad ang mga skandal ng mga politiko,
siya ay nagtrabaho ng walang kapaguran upang magawang mailantad ang hindi mabilang na mga krimen, kasama na din ito ang illegal killing game na kung saan siya ay kasali. Sabi pa nito sa kanya na ito ay ang kaparehas na Nakso Kim na biglaan na lamang na nawala ng walang kahit na anong palatandaan, dahil sa mayroon itong nalaman na kung ano na labis nilang hindi nagustuhan, dahil kapag nagawa nilang mahanap ang taong iyon, ay maaaring maituro nito sa kanila ang patungkol sa larong ito, at tanging ang ating bida lamang na isang agent ng National Intelligence Service ang angkop para sa misyong ito. Sabi nito na hindi siya naparito para sa malaking halaga ng pera, dahil naparito siya upang magawang mahanap ang taong si Nakso Kim, kaya naman ay kailangan niyang makaligtas sa ganitong klase ng laro. Ayon sa mga nakalap nilang impormasyon mula sa National Intelligence Service, ay ang taong iyon ay isa sa mga taong nandito sa eroplano, nang bigla naman itong natigilan, dahil sa mukhang nakita na niya ang kanyang hinahanap. Kaya naman ay agad na sinubukan niyang lapitan ito, ngunit bigla naman na nagbigay na ng hudyat upang lisanin nila ang eroplano, at dahil dito ay agad naman na nasalubong niya ang mga nagmamadaling kriminal na papaalis sa lugar na ito, at miit-angay siya sa kanilang pagtalon. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Habang papahulog ay napasabi naman siya na nagpunta siya hanggang dito upang mahanap lamang ang taong iyon. Kaya naman ay kung magawang mahanap siya ng iba bago pa man niya magawa, ay nakakatiyak ito na hindi niya magagawa ang makaligtas. Nang bigla naman nitong pinakakalma ang kanyang sarili, at napasabi na wala siyang dapat na madaliin, dahil kapag nagmadali siya ng walang kahit na anong arma sa kanyang sarili o kahit man lang masasakyan, ay parehas lamang silang masasawi. Kaya naman sabi nito na ang una niyang ipaprioridad na hanapin ay ang mga armas, matapos ay napasabi na lamang siya na maghintay lamang ito at magagawa niyang mahanap siya, dahil sa madami pa itong utang na dapat pagbayadan. Sa isang lugar sa isla, ay ligtas naman siyang nakababa, sabi nito na mabuti lamang at nagsanay siya sa tamang paggamit ng mga parachute. Nang napansin naman nito na ang lugar na kanyang nilapaggan ay isang military base, kaya naman ay nakakatiyak siya na mayroong mga baril at armas sa paligid nito. Bago pa magawang makalapit ng ating bida upang makuha ang pistol sa di kalayuan, ay may kung sino naman ang nauna, at matagumpay na nakuha ito. Sa nangyari ay mabilis naman niyang nilapitan ito, ngunit agad naman siyang pinaputukan ng lalaki habang masayang napapasabi na ngayon ay mababawasan na ng isa ang kanilang bilang. Nang bigla naman na naiangat ni Hoyong ang kamay nito upang mapalihis ang pagbaril niya sa ating bida, at binigyan ng malakas na pag-atake sa kanyang katawan. Matapos ay kinuha naman niya ito, at matagumpay na naipabaliktad. Kaya naman nang matapos ay agad na kinuha nito ang pistol na hawak-hawak ng lalaki. Sinabi nito na hindi siya nagpapakita ng kahit na anong awa para sa mga kriminal, at mukhang nagkamali siya ng napili na sundan, dahil siya ay ang pinakamahusay na secret agent ng Special Task Force 707, matapos ay bigla na lamang na may umalangaw-ngaw na putok ng baril sa buong paligid. Makalipas ng ilang sandali ay napasabi naman siya na may 100 katao ang maglalanding sa islang ito, at ang ibig sabihin lamang nun ay mayroon na lamang na 78 tao ang natitira na kanyang papaslangan. Nang napansin naman nito na madaming mga tao ang patungo sa kanyang kinaroroonan at mukhang napansin din nila na ang lugar na ito ay isang military base, kaya naman ay agad niyang itinutok ang kanyang baril sa isa sa mga ito. Ngunit napasabi siya na hindi niya magagawang mapabagsak ang lahat sa mga ito gamit lamang ang isang pistol, at haantong lamang siya sa pagbibigay sa iba ng kanyang lokasyon kung sakaling papaputukan niya ang mga ito. Dahil dito ay nagdesisyon na lang siya na mas mainam na maghanap na lamang siya ng mas magandang armas sa paligid kesa gawin ang bagay na iyon, ngunit habang naghahanap ito, ay may kung sino naman sa itaas ang palihim siyang pinagmamasdan. Ang Battlegrounds, ito ay isang survival killing game na kung saan ay 100 mga kriminal na malapit ng hatulan ng kamatayan ay dinala sa isang abandonadong isla upang makipaglaban sa isa't isa hanggang sa tanging isa na lamang ang matira. Ang mga kalahok ay kailangan na makipagpatayan sa isa't isa upang magawang makuha ang kung ano ang nais nilang kapalit,
At wala ni isa sa mga ito ang naisip ang hindi gawin iyon, dahil ito naman talaga ang kanilang mga ginagawa bago pa man sila mahuli at hatulan ng kamatayan. Ito ay kaparehas din kay Hoyong dahil wala siyang kahit na anong pagdadalawang isip na pumaslang ng mga kriminal na kagaya ng mga ito. Matapos na masuri ang lalaki, ay napasabi siya na ang isang ito ay walang kahit na anong nakuha, kaya naman ay napatanong siya na kung ang mga tao kaya na nakakuha na ng magagandang sandata ay ngayon ay nagtatago na. Hindi naman ito natuwa sa kanyang nakuha dahil sa isa lamang itong kawali, kaya naman ay napasabi na lamang siya na ngayon, ay tanging ito pa lamang ang kanyang nagawang makuha, isang P1911 pistol, at police vest, kaya naman ay nakakaramdam siya ng hindi pagkakomportable. Nang bigla naman itong natigilan dahil sa may kung sino ang nasa kanyang malapit, kaya naman ay agad niyang tinutukan ito, upang agad na matakot ang babae at sabihan ang ating bida na huwag siya nitong barilin. Nang naalala naman nito ang babae na kanyang nakita sa eroplano, at napansin nito na wala itong kahit na anong sandata sa kanyang katawan, nang bigla naman na sinabi ng babae kay Hoyong na nais niyang tanungin ang ating bida, dahil sa nais niyang makipagtulungan sa kanya. Nagtaka naman si Hoyong sa nais nito, kaya naman ay nagpaliwanag ang babae at sinabi na sa totoo lamang ay maging siya ay hindi din alam ang dahilan kung bakit siya dinala sa lugar na ito, dahil hindi naman siya sumang-ayon upang maging parte ng palarong ito. Sabi pa nito na sa pilitan siyang kinuha, at nang magising siya ay nakasakay na ito sa eroplano, agad naman na tinanong ito ng ating bida na kung ano ang nais nito sa kanya, na sinagot naman nito na hindi siya marunong makipaglaban at lalong-lalo na sa paggamit ng mga baril, at sa palagay niya na ang ating bida ay ang tipo ng taong nais na makipagtulungan. Tinanong naman siya ni Hoyong na kung inaasahan ba nito na makipagtulungan siya sa hindi niya kilala at nang dahil lamang sa rason niyang iyon, ay bakit naman niya gagawin iyon, bukod doon ay hindi naman siya marunong na makipaglaban kaya naman ay magiging pabigat lamang siya sa ating bida. Nang bigla naman itong naalala si Naksok Kim, dahil sa maaaring mapahamak na ito ngayon dahil sa oras na kanyang sinasayan sa pakikipag-usap dito, kaya naman ay sinabihan niya ang babae na hindi siya nito matutulungan, ngunit nang matapos niyang tutukan muli ang babae, ay may bigla naman itong naalala. Ito ay ang sinabi sa kanya ng direktor ng National Intelligence Service, na lagi niyang tatandaan na may dadating na pagkakataon sa kanya kung saan ay magagawa nitong makabaril ng isang sibilyan bilang parte ng kanyang trabaho, kaya naman ay hindi masama ang magdalawang isip kung sakaling dumating ang pagkakataong iyon sa kanya, dahil ang pagdadalawang isip na iyon ay ang nagpapanatili sa kanyang pagiging makatao. Kaya naman dahil doon ay agad nang ibinaba ito ng ating bida, ngunit may kung sino naman ang naghagi sa kanila ng isang smoke grenade, upang agad silang mapatakip ng kanilang mga mata. Dahil doon ay napasabi naman si Hoyong na mukhang dinala siya ng babaeng ito sa isang patibong, ngunit napasabi naman siya na mukhang hindi matapos na magsisigaw sa pagtataka ang dalaga. Nang napalingon naman ito sa kanyang likudan, at nakita ang isang lalaki na may dalang mahabang armas, kaya naman matapos na mapalingon, ay agad naman siyang pinaputukan nito, upang mabilis siyang kumilos upang magawang makaiwas. Nang makatago naman ito, ay napasabi siya na wala itong makita na kahit na ano dahil sa malakas na usok, kaya naman ay kailangan niyang makaalis sa lugar na ito. Matapos naman na mawasak nito ang bintana sa kanyang malapit ay sa di inaasahan ay bumungad sa kanya ang isa pang kalahok sa palaro, kaya naman ay mabilis niyang pinutukan ito. Matapos na magbigay ng pag-atake sa lalaking nagpapaputok sa kanya, ay bigla naman itong natiglan, dahil sa nadaplisan siya ng bala sa kanyang muka at nagawang matapyas ang kanyang tainga. Kaya naman nang makalapit ito sa kanya, ay muli naman siyang nagtatakbo upang makaiwas sa mga pag-ulan ng bala patungo sa kanya, at habang papatakas ay napapasabi ito sa kanyang isip na mukhang ginamit nito ang smoke grenade upang magawang makalapit sa kanila gamit ang kanyang shotgun, at ang taong ito ay ibang level kumpara sa iba. Sabi pa nito na wala na siyang iba pa na mapupuntahan ngayon bukod sa bubong ng lugar, ngunit habang tumatakas ito, ay patuloy naman siyang sinusundan ng lalaki.
Matapos niyang makaakyat sa itaas ng gusali, ay naiinis ito na kung mayroon lamang siyang magandang armas ay magagawa niyang makipagsabayan sa isang iyon. Ngunit ngayon ay hindi niya magawang makita kung papaano niyang magagawa na makaalis sa lugar na ito gamit lamang ang isang pistol. Nang bigla naman na may napansin itong motorsiklo sa ibaba, ngunit ang kinaroroonan nito ay masyadong malayo at hindi din siya marunong kung paano ito papaandarin. Kaya naman nang magawa siyang maabutan nito, ay napasabi na lamang siya na sa tingin niya ay gagawin na lamang nito ang lahat ng kanyang makakaya. Nang bigla naman siyang natigilan dahil sa may mga bala na tumama malapit sa kanyang muka, at nakita ang isang lalaki na papasugod, kaya naman dahil sa pagkakakita na mayroon pang isa bukod sa kanya, ay ginamit naman niya itong pagkakataon upang magawang tumalon mula sa itaas ng gusali upang makatakas. Nang magawa naman itong makaalis mula sa itaas, ay napansin naman niya na mukhang napapalibutan siya ng mga ito, at mukhang nagtungo agad sila sa lugar na kanyang kinaroroonan nang marinig ang pagputok ng baril mula sa kanyang pinaslang kanina, kaya naman ay napasabi na lamang ito na wala ng paraan upang magawa niyang matakasan ito. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.